Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Sa isang barong-barong nakatira ang pamilya ni Miguel na may bilang na 5. Mahirap lang sila at minsan ay wala pang makain. Maswerte na sila kapag nakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Si Miguel ay kumakayod para sa pamilya niya. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, high school lang ang natapos niya, kaya't hirap siyang makahanap ng disenteng trabaho. Umi-extra na lang siya at humahanap ng raket para kumita ng pera. Minsan ay nangangalakal na lang siya at ibibenta sa junk shop. Ginagawa niya ang lahat para kahit papano ay mairaos nila ang araw. Kung ano-anong raket ang ginagawa niya para kumita ng pera. Kahit maliit na halaga lang kitain niya, ang mahalaga ay makakain sila sa araw na yon. Lalo pa silang nahihirapan dahil sakitin ng bunso niyang anak at tuloy-tuloy ang gamutan nito. Ang kinikita nito ay napupunta lang sa gamot ng anak niya. Maliit lang ang kinikita niya at hindi pa sapat para sa kanilang lahat. Kaya gumagawa na lang siya ng paraan para mabuhay ang pamilya niya. Kahit hindi na siya kumain, basta makakain lang ang pamilya niya, ay parang busog na rin siya. Nag-iipon din siya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Maraming pangarap si Miguel, pero dahil sa kahirapan, hindi niya natupad ang mga ito. Magkokolehiyo na siya noong mabuntis niya ang asawa niya. Tinigil niya ang pag-aaral para maging responsableng ama sa magiging anak niya. Masaya naman ang pamilya ni Miguel. Kahit na mahirap lang sila, ay kontento at masaya pa rin ang pamilya niya. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Miguel na maawa sa pamilya niya dahil lumalaki ang mga anak niya sa hirap. Hindi man lang niya ito mapaaral sa disenteng paaralan. Tuyo at asin lang ang nakakain nila. Kapag may okasyon lang sila nakakain ng manok o kaya'y karne. Kaarawan ng anak ni Miguel, gusto niyang maghanda para dito. Ngunit naubos na ang pera niya at wala siyang mahanap na raket. Naawa naman siya para sa anak niya dahil asin at tuyo na naman ang uulamin nila. Kaya naisipan muna niyang umutang sa tindahan ng sardinas para kahit paano ay makakain naman ng tunay na ulam ang mga anak niya. Pumunta naman si Miguel sa tindahan para umutang. Nagbabakasakali siya na pauutangin siya ng may-ari ng tindahan. Aling Nenang, pwede po bang umutang ng sardinas? Kahit isang piraso lang po. Sigaw ni Miguel, dumating naman ang tendera. Nako, ikaw na naman? Mangungutang ka na naman? Ang haba-haba na nga ng listahan ng utang mo rito eh. Hindi mo pa nga nababayaran yung mga utang mo. Tapos, mangungutang ka na naman? Ang kapal ng mukha mo. Galit na sigaw nito. Pasensya na po, Aling Nenang. Birthday po kasi ng anak ko. Wala pong pera. Kaya nagbabakasakali lang dito na umutang ng sardinas para naman makakain ng ulam ang mga anak ko. Saad ni Miguel. Hay nako, wala akong pake. Hindi ko na problema kung wala kang pera pambili ng ulam para sa mga anak mo. Kung sana kasi nag-aral ka ng mabuti at hindi mo agad binuntis ng maaga yung asawa mo, di sana may disente kang trabaho ngayon at may pera ka. Hindi ka sana nangungutang ngayon sa akin. Tignan mo nga itong listahan ng utang mo rito. Ang haba-haba. Sigaw pa nito. Nasaktan naman si Miguel sa sinabi nito. Grabe naman po kayo. Nagbabakasakali lang naman ako. Hindi nyo naman kailangan magsabi ng masasakit na salita. Saad ni Miguel. Tinaasan naman siya ng kilay ng ginang. Bakit? Tinamaan ka ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung sana hindi ko merengking ang asawa mo at nag-aral ka ng mabuti, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Mahirap na nga kayo. Magdadagdag pa kayo ng magdadagdag ng tao sa mundo. Hindi nyo naman kayang bigyan ng disenteng buhay. Mga walang utak. Puro talaga kayo pasarap. Mga hampas lupa kayo.
Hindi kayo nag-isip bago mag-anak ng mag-anak. Mga salot sa lipunan, mga pabigat. Sigaw pa nito. Lalong nasaktan si Miguel sa sinabi nito. Tinanggap na lang niya ang sinabi nito dahil totoo naman ang sinasabi ng Ali. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ininsulto at minaliit siya nito. Grabe po kayong magsalita, Aling Nenang. Alam ko naman pong mahirap kami, pero sumusobra na po kayo. Porkit nakakaangat kayo sa buhay, hindi ibig sabihin may karapatan na kayong manghamak ng tao. Saad ni Miguel. Hoy, wag mo nga akong dramahan dyan. Magbayad ka na ng mga inutang mo kung mangungutang ka ulit. Saad nito. Pasensya na ho, kapag nagkapera na ulit ako, tsaka ko kayo mababayaran. Pasensya na ho talaga. Saad ni Miguel. Pues, kung hindi ka pala magbabayad, umalis ka na lang sa harap ko. Naalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Buwisit! Pagtataboy nito kay Miguel. Umalis na lang si Miguel na mabigat ang dibdib dahil sa sinabi ng Ali. Nanliit tuloy siya sa kanyang sarili. Naisip niya na walang mangyayari sa pamilya niya kung mananatili lang silang mahirap. Kailangan niyang kumayod para mabigyan ng maginhawang buhay ang asawa at mga anak niya. Gagawin niyang lahat para sa pamilya niya, ngunit kailangan pa niya ng panahon. Isinapuso na lang ni Miguel ang sinabi ng Ali. Magsusumikap siya para sa pamilya niya. Nakauwi si Miguel sa kanilang tahanan na walang dala. Naghain na ang mga anak niya katulad ng inaasahan. Toyo at asin na naman ang ulamin ng pamilya niya. Pasensya na kayo kung ganito na naman ang ulam natin. Gusto ko mang maghanda para sa karawan ng kapatid nyo, pero walang pera si tatay. Pasensya na talaga kayo, mga anak ko. Malungkot na saad ni Miguel. Okay lang po, tay. Naiintindihan naman po namin. Sapat na po sa amin na kasama namin kayo. Mahal na mahal namin kayo, tay. Huwag kayong humingi ng pasensya. Saad ng anak niya. Salamat mga anak ko. Mahal na mahal ko rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Gagawin ko ang lahat. Saad ni Miguel. Niyakap naman siya ng mga anak niya at asawa niya. Mahal na mahal ko kayo. Saad ni Miguel. Pagkatapos nun ay kumanta sila ng happy birthday sa anak niyang kaarawan ng araw na yon. Masaya naman ito na kumpleto silang lahat. Maswerte si Miguel na naiintindihan ng mga anak niya ang sitwasyon nila at hindi nagrereklamo ang mga ito sa mahirap nilang buhay. Kaya mas naging determinado si Miguel na kumayod para sa pamilya niya. Nagsimula siyang pumasok bilang helper sa palengke. 500 ang sahod dito, kaya sinunggaban na ni Miguel ang oportunidad na kumita ng pera. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ni Miguel, ang gabi ay ginagawa niyang araw. Kumita lang ng pera hanggang unti-unting rumaraos ang buhay ng pamilya niya. Nakakaipon na siya at nakakabili na siya ng matinong ulam para sa pamilya niya. Kahit paano ay napag-aaral na niya ng maayos ang kanyang mga anak. Nakakabili na siya ng lutong pagkain sa karinderya. Pagkatapos ng trabaho niya ay bumibili siya ng adobo at humingi ng libreng sabaw para ulamin ng kanyang pamilya. Pagka-uwi niya nakapagsaing na ang asawa niya at nakahain na sa lamesa ang mga pinggan. Tay, umupo na po kayo dito. Alam namin pagod na kayo sa trabaho. Saad ng anak ni Miguel. Umupo naman si Miguel sa monoblock na upuan. Bigla naman siyang minasahe ng asawa niya. Nawirduhan naman si Miguel sa kinikilos ng kanyang pamilya. Kayo anong binabalak nyo? May tinatago ba kayo? Tanong ni Miguel. Naku, nabuko na tayo. Saad ng bunso ni Miguel. Shhh! Ano ka ba? Isusurprise nga natin si tatay. Saad naman ng pangalawang anak niya. Hay naku, ang iingay nyo talaga. Saad ng panganay, natawa na lang itong si Miguel. Anong surprise bang sinasabi nyo? Ano bang meron? Tanong ni Miguel. Napakamot na lang ang mga anak niya. May kinuha ang mga ito sa ilalim ng lamesa, ang cake ngayon.
Happy birthday, Tay! Pagbati ng mga anak niya, napanganga naman, itong si Miguel. Nakalimutan niya na karawan niya na pala. Masyado siyang naging abala sa pagbabanat ng buto, nakalimutan niya na nakarawan niya. Napangiti na lang, itong si Miguel. Maraming salamat mga anak ko. Masaya ako na naalala niyo ang kaarawan ko. Saad ni Miguel. Siyempre, kami pa. Happy birthday, Tay. Mahal na mahal na mahal namin kayo. Saad ng mga anak niya at nagkayakap-yakap silang mag-iina. Masaya si Miguel na kasama niyang mga anak niya sa kanyang kaarawan. Kahit na hindi sila mayaman, basta kompleto ang pamilya niya, ay kontento na siya. Ngunit isang araw dumating ang kinatatakutan ni Miguel. Inatake sa puso ang bunso ni Miguel, agad itong sinugod sa ospital. Pagkarating nila sa ospital, ay naghihingalo na ito. Mabuti na lang at nasagip ng mga doktor ang buhay nito. Ngunit may isa pa silang problema. Pansamantala lang ang maayos nitong kondisyon, kailangan maoperahan at mapalitan ng puso ng bata para gumaling na ito. Kailangan nila ng donor at malaking pera para maoperahan ang anak niya. Ngunit mahirap lang sila. Hindi niya alam kung saan niya kukunin ng ganong kalaking halaga. Pero para sa anak niya, gagawin niyang lahat. Una niyang nilapitan si Aling Nenang dahil ito ang pinakamapera sa kanilang lugar. Aling Nenang, parang awan niyo na. Baka pwedeng makahiram ng pera. Naghihingalo na po ang anak ko sa ospital. Pakiusap, maawa na kayo. Kailangan ko ang pera para sa anak ko. Lumuluwang saad ni Miguel. Hoy, wag mo kong dramahan dyan. Kahit iyakan mo pa ako dyan, hindi kita pautangin. Kilala ko mga tulad mo. Hindi nagbabayad. Dahil mga hampas lupa lang kayo. Buwisit, wala akong pake kung mamatay ang anak mo. Dahil hindi ko nasagot yon. Umalis ka na rito. Nabubulabog ka pa. Sigaw nito kay Miguel. Nanlumo na lamang si Miguel. Hindi siya makapaniwala na walang awa ang ginang. Wala naman siyang magawa, wala siyang malapitan. Kaya gumawa na lang siya ng paraan. Humanap siya ng maraming trabaho para mas malaki ang kitain niyang pera. Pinagsabay-sabay niya ang mga trabahong pinapasukan niya. Nasa puntong hindi na siya kumakain at kulang na siya sa tulog. Minsan na lang siyang makatulog ng 8 oras dahil madalas na 1 o 2 oras lang ang tulog niya. Minsan ay muntik pang bumigay ang kanyang katawan. Kahit napakahirap ay kinaya ni Miguel para sa anak niya. Kahit minsan ay bumibigay na ang katawan niya, ay nagpapatuloy pa rin siya para sa kanyang pamilya. Nang makaipon si Miguel ay naisipan niyang magtayo ng negosyo. Sa pagkakataong yon, ay nalaman ni Miguel na hindi madali ang magpalago ng negosyo, lalo pat kalahati ng kinikita niya ay napupunta sa hospital. Ang naisip niyang negosyo ay gumawa ng sardinas. Hindi man madali, ay pinagpatuloy niya ang pagpapalago ng kanyang negosyo at unti-unti itong lumago. Sa tulong rin ng kanyang pamilya, kung noon ay wala pang 1,000 ang kinikita niya, ngayon ay umaabot na ng 100,000 ang kita niya sa kanyang negosyo. Naging isang malaking factory ang dating tingi-tinging tindahan. Ginamit niyang perang kinita para magpagamot ng kanyang anak. Sa huli ay nakahanap din sila ng donor at tagumpay ang operasyon sa kanyang bunso at ngayon ay nagpapagaling na ito. Dumaan ang maraming taon, lumago na lumago ang negosyo ni Miguel at ngayon isa na siya sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Palimos po, palimos po. Napatingin naman si Miguel sa pulubing nasa tapat ng factory niya. Namumukhaan niya ito. Aling Nena? Tanong ni Miguel. Nanlaki naman ang mata ng matanda. Ikaw? Miguel? Nakikilala mo pa ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Opo, kahit sa hindi magandang paraan, naalala ko pa rin kayo. Naalala ko pa rin ang mga masasakit na salita na sinabi niyo sa akin. Saad ni Miguel. Nakukonsensya naman ang matanda. Naalala niya ang masasakit na salita na sinabi niya rito, ang panghahamak at ang pangmamaliit niya rito.
Patawarin mo ko sa mga nagawa ko noon. Pasensya na kung minaliit at hinamak kita. Masyado na ako naging mapagmataas noon. At eto ko, dumating na ang karma ko. Nawala ng lahat sa akin. Mahirap na ako, katulad ng lagi kong iniinsulto sa mga tao noon. Saad ng matanda. Masama pa rin ang loob ni Miguel, pero mas pinili niyang patawarin na lang ito. Huwag na po kayong mag-alala. Papatawarin ko na kayo. Pero sana, huwag nyo nang gagawin yun sa iba. Saad ni Miguel. Oo, hindi na. Saad ng matanda. Kung ganun po, bibigyan ko kayo ng trabaho. Bilang kabayaran na rin sa mga utang ko sa inyo noon. Pero ipangako nyo po sa akin na hindi na kayo mamaliit at manghahamak ng tao. Saad ni Miguel, naluha na lang ang matanda. Maraming salamat. Maraming salamat. Pangako ko, hindi ko nagagawin ang mga nagawa ko noon. Maraming salamat sa iyo, Miguel. Saad ng matanda. Ngumiti na lamang si Miguel. Mas pinili niyang tulungan ito kahit na hindi maganda ang ginawa nito sa kanya noon. Natuto siyang magpatawad sa kapwa. Ngayon ay masaya na siya at kontento sa kanyang buhay. Natupad niya ang kanyang pangarap. Bunga na rin ang kanyang paghihirap at pagsisikap. Ngayon wala na siyang mahiling pa dahil ngayon ay masaya na siya. Lalo pat natupad na niya ang pangarap niya at buo na ang kanyang pamilya.